Hey mga brods, kilala nyo ba? Ito pong si Perrin Buford. Ito mga brods Ito yung gustong kunin ng San Miguel Beermen na maging import nila ngayong Governors Cup 2026. So malakas. Ito pong si Perrin Buford mga brods kung alam nyo lang. Dahil 6'6". Ito, 32 years old. Yes mga kabrods, veterano na. Ito mga brods, ang ganda pa ng mga ginagawa na ito sa Japan B-League. Yes, bro nyo, naging B-League scoring champion ito noong 2024. So in short, isa talaga itong scorer. Ito pong si Perrin Buford. Ito, as of now, nasa Pelita Jaya. Ito pong si Perrin Buford. So, ito, nasa Indonesia pa ito. Pero yun nga, gusto rin kasi ng SMB na kunin na or buy out na yung kontrata nito dyan sa Pelita Jaya. Dahil gusto nga nilang makuha na ito pong 6'6" super scorer or super import na ito. Alam din naman natin na ito pong si Perrin Buford, malaki ang maitutulong neto dito sa SMB. Yes mga bro, sabi nga nila nakukulangan sila sa mga scoring nito ni CJ Perez, ni Jericho Cruz, Lassiter at iba pang mga scorers dito sa SMB. So kailangan nila ng mga imports na pang scoring na. Yes, hindi yung pang ilalim lang. Dahil gusto nga ng SMB, ito pong mga imports na kukunin nila ngayong Governors Cup, yung mga scorer na, shooting guard na, at talagang pwedeng may bitaw at non-stop or consistent na sa scoring. Dahil nga ito pong sa pang ilalim ay wag na sila dapat kumuha dahil syempre alam din man natin Governors Cup ito. 6'6" na import ang mga height limit natin ngayon. Kaya nga ito pong SMB kasi minsan kumukuha sila ng mga power forward or mga pang sentro na import na 6'6". So pangit. So bakit mga brods medyo mahirapan sa sistema ito pong SMB dahil ito pong si Junmar masasapawan yan sa pang ilalim. Kagaya nga ng Commissioner's Cup, 'di ba? Talagang hirap ang ito pong SMB pag every Commissioner's Cup season. Dahil nga nagsasapawan sila ni Junmar Fajardo at hindi naman maipakita ni Junmar yung kanyang full potential sa ilalim dahil syempre naiilang siya na import ng pwedeng gumawa nun. Kaya nga ito pong SMB, tamang-tama na kumuha sila ng mga ganitong shooting guard at super scorer at scoring champion pa ng Japan B-League na ito pong si Perrin Buford. Biruin yan mga bros, magaling na player yan talaga. Kung makikita mo, parang ala NBA caliber ang laruan nito yung pagiging scoring nito. Ang ganda sa ball handling skills, maganda sa outside shooting, tapos ang ganda pa ng stroke, di ba? Ang ganda ng bitaw niyan. Talagang ilista mo na lang kapag itong si Perrin Buford ay nag-init. So, dito kasi sa lineup ng SMB, isa sa mga nag-iinit lang din naman dito at consistent talaga, ito pong si CJ Perez. Once kasi na matulungan yan at magkaroon ka ng isang parang CJ Perez ulit, talagang lalakas na lalo ang SMB. Tapos may isa pang big man kang Junmar Fajardo sa pang ilalim na kumakahid sa ilalim. Kaya maganda na meron silang shooting guard na katulad ni Perrin Buford. At pwede rin mag-guardia ito dahil ang ganda rin kasi ng ball handling skills na ito. Kayang buhatin yung koponan. Talaga mga kabrods, yes. At yun nga, sabi ko nga, ito pong si Perrin Buford, talagang isa sa mga talagang aabangan natin dito sa PBA. One of the best and super import na pwedeng makuha ito ng SMB at underrated na import. Di ito overrated mga kabrods kasi nga etong si Perrin Buford, di naman nag-NBA. Pero tignan nyo, parang kayang bumuhat ng kupunan, parang kayang ipag-championin ang San Miguel Beermen. Ganyan din naman, di ba? Si Justin Brownlee, never nag-NBA, pero naging underrated lang siya dati. Nung pagpasok na ito sa PBA, ito, unti-unti nag-improve at na-pick up yung sistema at naging scoring champion, best import, and multi-champion na siya sa Barangay Nebra San Miguel. Kaya parang pwede dito kay Perrin Buford yan. At ito pa, yung edad nito, napaka-pick na ng prime niya talaga dahil 30 years old. Ito na yung pinakamagandang prime nito at talagang yung magandang shape niya, magandang improvement sa kanyang sarili at sa kanyang career. Itong si Perrin Buford at dyan nga sa Pelita Jaya, ang daming pinapahirapan yan dito sa IBL. Kaya ito, sa tingin nyo mga brods, magandang import ba ito ng SMB? Ito pong si Perrin Buford. Komento mo lang mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods ito, one of the best import na talagang aabangan mo dito sa PBA pag nakuha ng Ginebra. Ito pong si Spencer Dinwiddie. So syempre may marami nagtatanong mga kabrods, bakit hindi na lang si Justin Brownlee? Ito kasing si JB gustong pagpahingay ng Ginebra at gustong i-focus muna yung Gilas next window kasi natin. Yes, alam ko nagsisimula na rin sila ng training camps dito sa Gilas. So parang medyo madodoble yung trabaho ni Justin Brownlee if ever man. 'Di ba mga bros, kailangan din ng pahinga or before or after ng Gilas nila. So kailangan din ng Ginebra ng mga reserbang import, magagaling na import na pwedeng pumalit kay Justin Brownlee. So ito mga brods, Spencer
Dinwiddie. So, grabe ito 11 years lang namang consistent ito sa NBA. So, from 2014, Detroit Pistons, up to 2025, Dallas Mavericks. Bro, nyo, last year lang yan na nag-NBA mga bros, fresh na fresh pa. At isa rin ako sa mga Dallas fan din and ni Luka Doncic mga bros. At isa ito sa talagang tumutulong kay Luka, parang kanang kamay ito ni Luka nun. Hindi ito bangkong player, hindi ito basta-bastang ex-NBA lang mga bros. Ito kasi talagang elite NBA player. Hindi katulad nila Bol, nila Terrence Jones, talagang medyo nabibench yan sa NBA. Ito hindi. Clutch player, talagang isa sa mga starting 5 ng Dallas dati. Maski sa Brooklyn Nets and itong sa Lakers, isa sa mga naging starting 5 din ito. And one of the best shooting guard and shooter dito sa PBA na naging kakampi nila LeBron yan, nina Luka and Kevin Durant. So, ang lalakas pa ng mga players na naging kakampi nito ni Spencer Dinwiddie at siya yung parang pinakakanang kamay nila. So, hindi rin talaga basta-basta to mga bros. Kaya sabi nila, once na ito yung kukunin or pansamantalang import ng Ginebra na habang ipagpapahinga muna nila si Justin Brownlee, baka ito yung import na pang long term na. Dahil mga kabros, magaling ito Grabe yung experience nito sa NBA and maski nga dito ngayon, nasa Germany na ito sa Bayern Munich, mga kabros, sa Germany. So ito, ang dami na itong pinapahirapan at ang dami na itong napapahanga dyan sa Germany. Grabe kasing skill set nito, grabe yung scoring nito mga kabrods. And sa Germany nga, ang dami na itong nilalarong player lang paano pa dito sa PBA. And kayang-kayang bilhin din naman yan ng Ginebra. Ang TNT nga, kayang kumuha ng mga elite ex-NBA player. Why not ang Ginebra na kaya rin kumuha ng elite or ex-NBA star? Dahil yes, mga bros, para sa akin, parang naging star na rin yan. Grabe kasi ito pong si Spencer Dinwiddie pagdating sa mga clutch shots, clutch baskets, mga kabros. Kaya nagulat din ako, bakit hindi pa ito nabigyan ng kontrata ulit sa NBA? Pero ayon din sa mga reports and rumors, babalik ito ng NBA this year. Kung di man this year, next year, ito pong si Spencer Dinwiddie. Kumbaga, pinapabango lang niya muna yung kanyang pangalan at gusto niyang pag-championin yung kupunan niya dyan sa Germany. So, maganda na makuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel, mabuyout yung kontrata nito, mag-risk talagang Ginebra ng malaking pera para kay Spencer Dinwiddie dahil napaka-worth it din naman ito. Mga kabrods, grabe magiging scorer import ng Ginebra. Sabi nga nila, mas scorer pa ito kay Justin Brownlee. Totoo naman mga brods kasi nag-NBA ito Maski nga sa NBA, scorer ito. Clutch player, talagang one of the best high scorer ito ng kanilang kupunan sa Dallas Nets and Wizards, mga kabrods. Talagang siya yung isa sa mga inaasahan doon. Paano pa dito sa PBA na kayang-kaya niya talagang buhatin ito, mga kabrods, at kaya niyang baka back-to-back ng Ginebra. Ito pong kampyonato nila, commissioners at ng governors, 'di ba mga kabrods? So nandun pa yung momento ng Barangay Ginebra San Miguel, kaya gusto nilang kumuha ng reserve import na mas malakas kay Justin Brownlee, introducing Spencer Dinwiddie. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball Trade Option lang. I'm out.